Alleluia, 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 Alleluia. Balita sa inyo ngayon, salita ng Panginoon, iiral habang panahon. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, "Saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria, ang kanyang ina, at sina Santiago, Jose, Simon at Judas, ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito?" At ayaw nilang kilanlin siya, kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, "Ang propeta'y iginagalang kahit saan liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo na natitipon upang iparating ang ating pasasalamat sa ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Kaya po, simulan natin ang blessing ng ating Poong Jesus Nazareno. Lingunin po natin yung mga tao sa paligid natin. Sabihin po natin, God bless you. Sabi nila sa simbahan daw, maraming naiinggit. Totoo ba yon? Yun po bang katabi ninyo halimbawa, yung iba tinitingnan mula ulo hanggang paa. Ay, hindi bagay sa kanya. Mali ang kombinasyon. Ganun, ano? Ay, ano kaya ang gamit niyang make-up? Ang kuko. Mukhang mamahalin yung ano. Minsan may ganun po, hindi natin sinasadya. Minsan nagkukumpara tayo. Kukumpara ganoon. Kukumpara. Knowledge is power. Sabihin po nga ninyo, knowledge. Yan ay noong mga nakaraang taon, pinasikat yan ng isang media personality. Knowledge is power. Ayan. At alam nyo, hanggang ngayon, importante o totoo yung sinasabing yan, knowledge is power. Lalo pa sa panahon ngayon, ang tawag sa atin ay nasa information age. Ito yung mga panahon na napakadaming kaalaman, karunungan, impormasyon na makikita natin kahit sa maliit na screen ng ating cellphone. Dati kasi kailangan mo pang magbuklat ng libro, pumunta sa library para may matutunan. Ngayon,
always available at the click of our hand and the movement of our fingertips, narami tayong nalalaman. Ano po? Kaya sabi ngayon, ang labanan po daw ngayon ay hindi basta puwersa lamang. Ang labanan ngayon sa buong mundo, karunungan. Knowledge is power. Totoo naman po. Kaya di ba pinag-iingat po tayo doon sa ating mga data, mga information na nilalagay natin sa ating mga social media accounts. Di po ba? Dahil ang sabi nga, kapag ikaw ay naglagay ng impormasyon mo at nalaman ng impormasyon mo ng maling tao at napunta sa maling kamay, ay pwede kang lokohin, pwede kang manipulahin o abusuhin. Hindi po ba? Ha? Kaya sabi nila, knowledge is power. Kaya pinag-iingat tayo dun sa paglalagay ng mga impormasyon sa kung saang platform. Kung hindi lang naman talaga sigurado tayo doon sa ating lalagyan o susulatan, ay wag na nating ilagay. Kasi nga, kapag marunong o may alam sa iyo, mayroon ding lamang sa iyo. Knowledge is power. Gayon pa man, kung titingnan natin yung ebanghelyo na binasa ko at narinig ninyo, kabaligtaran. Kabaligtaran na nangyari. Hindi knowledge is power. Knowledge is powerless. Ano po ba nangyari? Si Jesus bumalik sa Nazaret, sa lugar na kanyang kinalakihan, at nangaral siya sa sinagoga, ay napagkagaling. Maraming humahanga sa kanya, pero sa kabilang banda, nagbulong-bulungan yung mga nandoon. Sino ba yan? Saan niya nakuha yung galing niya, yung karunungan niya? Saan niya nakukuha yung kapangyarihan niyang gumawa ng kababalagan? Di ba anak lang ng karpintero yan? Di ba ang nanay niya si Maria? At may mga kapatid dito yan Paano nangyari yon? Di ba? Kaya sa bandang huli, ano narinig natin sa Ebanghelyo? Dahil sa pag-aalangan at hindi pagkilala ng mga tao sa Nazaret, ano nangyari daw? Kung sa ibang lugar maraming ginawang himala ang Panginoon, pero sa Nazaret na kanyang kinalakihan, ang kanyang sariling bayan, ang sabi sa Ebanghelyo, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Knowledge is powerless. Ang tanong, bakit kaya? Ano kaya isa sa mga dahilan kung bakit inisa-isa ng mga kanyang kababayan, kung sino nanay niya, kung sino tatay niya, at tinatanong kung saan niya nakuha yung galing niya, hindi kaya ito ay may halong inggit. Kawalan ng pagkilala. Alam niyo po, ang inggit, nagsisimula po yan kapag hindi mo nakita ang iyong sariling kakayahan o kabutihan. Ulitin ko po Ang inggit, nagsisimula po yan kapag hindi po natin nakita ang ating sariling galing, yung ating sariling kakayahan, at hindi natin nakita yung mga tinanggap na natin sa Diyos. Kaya dahil doon, naiinggit ka na. Ayaw mong maungusan. Di po ba? O sa totoo lamang, yung mga kapitbahay natin, o pag manapromote yung anak ng kapitbahay, konting tono ng inggit yung kabila, di ba? Pag biglang isang araw, may pumaradang bagong kotse, ba yan? Di naman siguro maganda yan. Pipitsugin niya. Kapag nakita nagkakaroon ng extension yung bahay ng kapitbahay, no? O kaya nagpapatayo o nagpaparenovate, ay, wala naman yan. Kahit yung mga kamag-anak, nakakainggitan hindi po ba? Sabay-sabay naman tayo bakit nauna sila? Inggit. Nangyayari po yan kapag hindi natin nakita yung ating sariling kayamanan, yung ating sariling tinanggap sa Diyos, yung ating sariling kakayahan. Nangyayari ang inggit. Ang kapistahan po natin ngayon is San Ignacio de Loyola. Saint Ignatius of Loyola. Kapistahan po ng mga Jesuita ngayon, Jesuits, no?
Alam niyo, si Saint Ignatius, San Ignacio, isa sa mga kilala na magagaling na mga banal o santo na naging bahagi ng simbahan sa kanyang kasaysayan. Maraming naituro po si San Ignacio na nakatulong sa mga mananampalataya na lumago sa kanilang pagkilala sa Diyos. Pero alam niyo, may isang katuruan si San Ignacio na maganda nating balikan. Ang sabi niya, ang isa sa pinakamalalang kasalanan na pwedeng gawin ng tao ay hindi pagpapasalamat. Hindi pagkilala sa mga tinanggap niya na biyaya o kabutihan ng Diyos. Ingratitude. Ingrato ang sabi natin, ano? Ingratitude. Yan ang isa sa mga pinakamalalang kasalanan na pwedeng gawin ng tao. Bakit? Kasi nababaliwala niya yung kabutihan ng Diyos. Yung mga blessing ni Lord, nababaliwala niya yun eh. Hindi niya napapansin. Kaya isa sa pinakamalala. At ang sabi niya, ang pagpapasalamat daw naman sa kabilang banda ay tila parang lupa. At sa matabang lupang ito, umuusbong ang kaligayahan ng kapayapaan. At sa lupang ito, tinatanggal yung pagkainggit. Yung inis. No? Tatanungin ko po kayo, nakakita na ba kayo ng masayang inggitero? Nakakita na ba kayo ng masayang inggitera? Ha? O, di ba? Pag naiinggit yung tao, ano itsura niya? Nakataas ang kilay. Di ba? Mapanuring mga mata. Nanggigigil ang mga labi. Naninikip ang dibdib. Inggit eh. Di po ba? Pero dito sa simbahan ng Quiapo, tinitingnan ko mga mukha ninyo, masaya kayo. Tingnan niyo yung mukha ng katabi ninyo. Masaya ba? Oh, di ba? Bakit? Abay, sa karanasan ko po dito sa simbahan ng Quiapo, ang pumupuno ng simbahan ng Quiapo, umaapaw pa sa simbahan ng Quiapo, ay hindi basta-basta yung mga taong sugatan, pagod na pagod, pagal na pagal, hirap na hirap. Hindi po. Hindi po ako naniniwala. You should be here from my point of view, POV. Ang mas nakikita ko po ditong pumupuno at umapaw na simbahan ng Quiapo ay mga taong may daladalang pagpapasalamat sa ating Poong Jesus Nazareno. Kasi talagang hindi naman talaga natin maaawat ang Poong Jesus Nazareno. Hindi natin matatawaran. Hindi pa man natin sinasabi, binibigay na niya. Eh lalo na kung dumaing ka pa. Matitiis ba tayo ng Poong Jesus Nazareno? Lalo't alam niya na ito ikabubuti natin? Hindi. Kaya tayo balik ng balik. Bakit? Kasi dala-dala natin pagpapasalamat sa Poong Jesus Nazareno. Kaya tayo umuuwi pagkatapos ng misa o pagdarasal sa simbahan ng Quiapo. Umuuwi tayong malakas at masigla. Bakit? Knowledge is power. May kapangyarihan tayong daladala dahil kilala natin at minamahal natin ang ating Poong Jesus Nazareno.